Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Efeso 4:29-32. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay, ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Lahat ng pait, galit, poot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Sabihin ang mabuti. Manalangin tayo na may pananampalataya sa Diyos. Huwag mag-alinlangan kundi maniwala na mangyayari ang ating sinabi at mangyayari nga iyon sa atin. Huwag magpaligoy-ligoy, maging tiyak sa isinasabibig na hiling. Ito ang palatandaan na tayo ay sumasampalataya na nakikinig ang Diyos sa ating panalangin. Makatitiyak tayo ng sagot ng Diyos kung ang ating hinihingi ay mabuti, makapagpapatibay, tumutugon sa pangangailangan at nagbibigay ng biyaya. Awit 11:11-14. Bukod dito'y binalaan ang iyong lingkod sa pamamagitan nila. Sa pagsunod sa mga iyon ay may dakilang gantimpala. Sinong makakaalam ng kanyang mga kabalian? Patawarin mo ako sa mga pagkakamaling di nalalaban. Ilayo mo rin ang iyong lingkod sa mga mapangahas na pagkakasala. Huwag mong hayaang ang mga iyon ay magkaroon ng kapangyarihan sa akin. Kung gayoy magiging matuwid ako at magiging walang sala sa malaking paglabag. Naway ang mga salita ng bibig ko at ang pagbubulay-bulay ng aking puso ay maging katanggap-tanggap sa paningin mo, O Panginoon, aking malaking bato at manunubos ko. Magbulay-bulay. Magiging tiyak at hindi paligoy-ligoy ang ating panalangin kung tayo ay magbubulay-bulay muna ng salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Josue, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Ang salita ng Diyos na nalagak sa ating puso, ang salitang ilalabas ng ating bibig sa ating pananalangin, kaya't ito ay katanggap-tanggap sa Diyos at kanyang tutugunin. Hebreo 4:12-14. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinbang tabak na may 2 talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. At walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Ang salita ng Diyos ang isabibig. Ang salita ng Diyos na ating pinagbulay-bulayan ay inilalagak ng Espiritu Santo sa ating puso. Kalakip nito ang buhay ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay.
Kung tayo ay mananalangin gamit ang salita ni Jesus, ito ay inihahatid ng Panginoong Jesus sa Ama. Yamang tayo'y mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahahayag. Marcos 4:37-41. At nagkaroon ng isang malakas na unos. Sumalpok ang mga alon sa bangka, anupat ang bangka ay halos napupuno na ng tubig. Ngunit siya ay nasa hulihan ng bangka at natutulog na may inuunan. Siya ay ginising nila at sinabi sa kanya, "Guro, hindi ka ba nababahala na mapapahabak tayo?" Paggising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, "Pumayapa ka, tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya?" Sila'y sinidla ng malaking takot at sinabi sa isa't isa, "Sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya?" Tiyak na salita. Tiyak at naghahangad ng talagang kailangan ang salitang binitiwan ng Panginoong Hesus sa hangin at sa dagat. Pumayapa ka, tumahimik ka. Hindi gumamit ang Panginoong Hesus ng maraming salita. Sa dami ng mga salita ay hindi mawawala ng pagsalangsang, ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay may karunungan. Huwag gayahin ang nananalangin gamit ang maraming salita na walang kabuluhan. At sa pananalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na tulad ng ginagawa ng mga Hentil, sapagkat inaakala nilang sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita. Huwag nga kayong tumulad sa kanila, sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Mapuspos ng Espiritu Santo. Mapuno kayo ng Espiritu Santo. Kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon, laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay magiging sagana ang salita ng Diyos sa ating puso. Mararanasan natin ang sinabi ng Panginoong Hesus, "Sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabubuting bagay mula sa kanyang mabuting kayamanan, at ang masamang tao ay naglalabas ng masasamang bagay mula sa kanyang masamang kayamanan." Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, "Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko." Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli,
at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ipagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.